Ang kalansing ng bakal na tarangkahan ay parang musika sa pandinig ni Liesel. Sa wakas, matapos ang 8 buwan ng alikabok, takot, at walang katapusang pagod sa kampo, sa wakas ay nakauwi na siya. Nakatayo sa may pintuan si Anton, ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito gumalaw para salubungin siya. Isang pilit na ngiti lamang ang isinukli nito sa kumakawin niyang kamay. Agad na kumunot ang noo ni Liesel. Ito na ba yon? Ito na ba ang pagbabalik na pinangarap niya sa loob ng 244 na araw? Ang bawat gabi na yakap niya ang sarili para lang maramdaman ang init na hinahanap-hanap, ang bawat umaga na idinadalangin niyang makita muli ang mukha nito. Lahat ay para lang sa isang malamig na pagtayo sa may pintuan. Hinila niya papasok ang kanyang mabigat na duffel bag. Ang tunog ng mga gulong nito sa semento ang tanging gumuguhit sa katahimikan. Tinanggal niya ang kanyang combat boots sa labas at isinuot ang tsinelas na naghihintay sa kanya. Bago siya umuwi, dumaan muna siya sa isang maliit na paupahan para lang makapalit ng damit. Ayaw niyang iuwi ang amoy ng kampo. Nais niyang salubungin si Anton bilang asawa niya, hindi bilang isang sundalo. Kaya't heto siya ngayon, nakasuot ng paboritong berdeng bestida ni Anton. Ang buhok, na laging nakatali, ay nakalugay, at ang labi ay may kaunting kolorete. Ngunit habang papalapit siya, lalong lumilinaw ang distansya sa mga mata ng kanyang asawa. Anton, halos pabulong niyang sabi, ang puso'y kumakabog sa pag-asa at kaba. Binigyan siya ni Anton ng isang mabilis na yakap. Halos hindi man lang dumikit ang kanilang mga katawan. Isang dampi ng malamig na labi sa kanyang pisngi. Iyon na yon. Pagod ka sa biyahe, sabi ni Anton. Umiiwas ng tingin. Magpahinga ka muna. Naayos ko na ang lahat sa loob. Pumasok si Liesel sa kanilang bahay. Malinis. Sobrang linis. Ang lahat ng gamit ay nasa perpektong ayos na para bang walang nakatira dito. O marahil, may inaasahang bisita. Inalis niya ang isiping iyon. Pagod lang siguro talaga siya, sabi niya sa sarili. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano, Liesel. Umupo siya sa sofa habang si Anton naman ay kumuha ng isang basong tubig mula sa kusina. Hindi ito umupo sa tabi niya. Nanatili itong nakatayo malapit sa counter, nakasandal, na parang may pader sa pagitan nila. Kumusta ang misyon? Tanong nito. Okay naman. Mahirap, pero kinaya. Sagot ni Liesel. Pilit pinapasigla ang boses. Maraming bata ang natulungan ng medical mission namin. May isa nga si Ana. Nagsimula siyang magkwento. Umaasang ang mga salita niya ay magiging tulay para muling magkalapit sila. Ngunit tumatango lang si Anton. Ang mga mata ay nakatingin sa kung saan, malayo. Tila ba ang isip niya ay nasa ibang lugar. Napatigil sa pagsasalita si Liesel. Ang sakit. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang lalaking dati, hindi siya patutulugin. Hanggat hindi niya naikukwento ang bawat detalye ng kanyang araw ay heto ngayon. Parang estranghero sa sarili nilang pamamahay. Katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa putukan ng baril na kanyang pinanggalingan. Maya-maya, biglang tumunog ang doorbell. Ding-dong! Napatingin si Liesel sa pinto. May inaasahan ka bang bisita? Nakita ni Liesel kung paano namutla si Anton. Ang baso ng tubig sa kamay nito ay bahagyang nanginig. Uy, wala. Baka delivery lang. Ngunit ang paraan ng pagtibok ng puso ni Liesel ay nagsasabing hindi iyon delivery. Tumayo siya. Ako na ang magbubukas. Liesel, wag! Sigaw ni Anton. Ngunit huli na ang lahat. Pagbukas ni Liesel ng pinto, isang babae ang tumambad sa kanya. Bata pa, marahil ay nasa early 20s, ang mga mata ay mugto sa pag-iyak. At sa mga braso nito, may isang sanggol na natutulog, balot na balot sa isang lampin. Nagpabalik-balik ang tingin ni Liesel mula sa babae. Sa sanggol.
At kay Anton, na ngayon ay nakatayo sa likuran niya, tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. "Sino ka?" tanong ni Liesel. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi siya sinagot ng babae. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Anton, puno ng pagsusumamo at takot. Dahan-dahan itong humakbang papasok, na para bang ang bigat ng buong mundo ay pasan-pasan nito. "Anton?" sabi ng babae sa mahinang tinig. Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Liesel. "Kailangan ka ng anak mo." Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liesel. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ungol ng sanggol at ang napakalakas na tunog ng sarili niyang pusong unti-unting nababasag. Ang mga salitang yon, "Kailangan ka ng anak mo." Tumagos ang mga ito sa pandinig ni Liesel, dumaan sa kanyang isip at sumaksak ng diretso sa kanyang puso. Ang panlalamig na una niyang naramdaman ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na pamilyar sa kanya, ang klase ng galit na nararamdaman niya sa gitna ng laban. Kapag nakikita niya ang isang kasamahang nasusugatan, ngunit ngayon, siya ang sugatan. At ang kalaban ay ang lalaking ipinangako ang buong mundo sa kanya. "Anton?" mahinang tanong ni Liesel, ngunit ang boses niya ay may talim na kayang humiwa ng bakal. Hindi makasagot si Anton. Nakatitig lang ito kay Clarissa, ang babaeng may dala ng kanilang kahihiyan, at sa sanggol na ngayon ay nagsisimula ng gumalaw. Iyon na. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan ni Liesel. Ang kanyang katawan ang unang kumilos. Tumalikod siya. Hindi na muling tinapunan ng tingin ang babae at ang sanggol sa may pinto. Naglakad siya ng mabilis patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Narinig niya ang pagmamadaling pagsunod ni Anton. "Liesel, sandali. Magpapaliwanag ako." Pagpasok niya sa kwarto, malakas niyang isinara ang pinto, ngunit nahabol ito ng kamay ni Anton. "Umalis ka," sabi ni Liesel, hindi lumilingon. "Makinig ka muna, please." Pagmamakaawa ni Anton, ang boses ay basag. Humarap si Liesel. Ang mukha niya, na kanina lang ay puno ng pagkasabik, ay isa ng blangkong maskara ng pighati at galit. "Makinig? Sa alin? Anton? Sa mga kasinungalingan mo? 8 buwan akong nasa impyerno. 8 buwan kong binibilang ang mga araw para makauwi sa'yo. Para saan? Para dito? Para malaman na habang niloloko ko ang sarili kong ligtas ako sa mga alaala mo, may iba ka na palang pamilya?" Ang bawat salita ay tumatama kay Anton na parang mga bala. "Hindi sa ganoon, Liesel." "Hindi sa ganoon?" Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liesel. "Nakita ko, Anton. Narinig ko. Anong parte doon ang hindi totoo?" Napako ang tingin niya sa wedding picture nila na nakapatong sa bedside table. Ang masayang nangiti nilang dalawa sa litrato ay tila isang insulto sa kanya ngayon. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang imahe ng kanilang pagmamahalan. Isang kasinungalingan. Buong lakas niyang inihagis ang picture frame sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagsigaw ni Anton. "Liesel, tama na. Masasaktan ka." "Nasaktan?" Sigaw ni Liesel pabalik. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos mula sa kanyang mga mata. "Anton, durog na ako. Dinurog mo ako." Tinuro niya ang pinto. "Labas. Umalis ka sa harapan ko." Walang nagawa si Anton, kundi ang dahan-dahang umatras. Ang muka ay puno ng pagsisisi. Isinara ni Liesel ang pinto at nilock ito. Napasandal siya sa malamig na kahoy at doon, sa wakas, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig at umiyak ng umiyak. Ang mga hikbi ay pinipigilan ng kanyang mga kamay para hindi marinig sa labas. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon.
Ang alam niya lang, nang tumigil ang kanyang pag-iyak, manhid na ang buo niyang katawan. Ang natira na lang ay isang malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang malawak na kawalan. Naalala niya ang mga gabi sa kampo, ang mga putukan sa di kalayuan, ang amoy ng dugo at takot. Sa lahat ng iyon, ang tanging nagpapalakas ng loob niya ay ang isiping may isang Anton na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Isang ligtas na lugar na matatawag niyang tahanan. Ngayon, ang tahanang iyon ay gumuho na. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pangungulila ay walang saysay. Tumayo siya. Wala ng luha, wala ng emosyon. Ang natira na lang ay ang sundalo sa kanyang pagkatao. Sa training, tinuruan sila kung paano kumilos sa gitna ng krisis. Assess the situation. Make a decision. Act. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa duffel bag. Hinanap niya ang numero ng kanyang commanding officer. Ilang beses itong nag-ring bago may sumagot sa kabilang linya. Sir, good evening po. Si Captain Reyes po ito, Lizel. Naging formal at matatag ang kanyang boses, na para bang hindi ito ang boses na kanina lang ay humihikbi. Captain Reyes, welcome back. Kamusta ang pagbabalik mo sa piling ng iyong asawa? Napalunok si Lizel. Sir, kaya po ako napatawag. May hihilingin po sana ako. Ano yon, Captain? Huminga siya ng malalim. Pinatatatag ang kanyang loob para sa desisyong babago sa lahat. Sir, hihilingin ko po sana na mailipat sa Mindanao. May bakante pa po ba sa 10th Infantry Division? O kahit saan po? Kahit kailan po, sir. As soon as possible. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig ni Liesel ang pagbuntong hininga ng kanyang opisyal sa kabilang linya. Sigurado ka ba dyan, Captain? Opo, sir. 100%. Sige, I'll see what I can do. Mag-report ka sa kampo bukas. Yes, sir. Thank you, sir. Ibinaba niya ang tawag. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik kahit alam niyang isang malaking sugat ang ipinalit dito. At least, ito ay isang desisyon, isang paraan para makatakas. Sa labas ng silid, narinig niya ang pagmamadaling paghakbang. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Anton, ginamit ang spare key. Puno ng desperasyon ang mukha nito. Malinaw na narinig nito ang buong usapan. Liesel, wag mong gawin to. Pagmamakaawa nito, lumalapit sa kanya. Umatras si Liesel. Huli na ang lahat, Anton. Hindi pa. Sigaw nito, ang mga mata ay namumula na. May kailangan kang malaman na hindi ko masabi noon. Pakiramdam ni Anton ay unti-unting nauubos ang hangin sa silid. Ang bawat salita na binitiwan ni Liesel, huli na ang lahat, ay parang isang hatol na unti-unting pumapatay sa kanya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Nawala na ang asawa niyang malambing. Ang kaharap niya ngayon ay si Captain Reyes, isang sundalong sinanay na gumawa ng desisyon at hindi na lumingon pa. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. Hindi, desperadong sabi ni Anton. Humahakbang palapit kahit na alam niyang may isang pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Hindi pa huli ang lahat. Pakinggan mo muna ako, Liesel. Pakiusap. Ang pagsusumamo sa kanyang boses, ang tila pumigil kay Liesel na tuluyang tumalikod. Huminto ito, ngunit nanatiling matigas ang anyo. Magsalita ka. Malamig na utos nito. Huminga ng malalim si Anton. Pinipilit na buuin ang mga salitang magpapaliwanag sa bangungot na ito. Hindi sa akin ang bata, Liesel. Maniwala ka sa akin. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Liesel. Isang bagay na inaasahan kong sasabihin ng bawat lalaking nahuhuli. Pero totoo. Giit ni Anton. Handa akong patunayan. Pero kailangan mo munang malaman kung sino siya at bakit siya napunta dito. Nagsimulang maglakbay ang isip ni Anton. Pabalik sa isang ordinaryong hapon, 3 buwan na ang nakalipas. Isang hapon na hindi niya inakalang magiging simula
ng pagguho ng kanyang mundo. Katatapos lang ng meeting ni Anton, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang mesa, may narinig siyang mahinang paghikbi mula sa loob ng stockroom ng kanilang opisina. Sa unay, inisip niyang baliwalain ito, ngunit naawa siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon, sa gitna ng mga kahon ng office supplies, nakaupo sa sahig si Clarissa. Isa siya sa mga bagong hire sa kanilang kumpanya, isang tahimik na babae na laging nakayuko. Ngayon, niyayanig ng kanyang mga hikbi ang kanyang munting katawan. "Miss, okay ka lang?" Mahinang tanong ni Anton. Nagulat si Clarissa. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. "Ay, Sir Anton, sorry po, okay lang po ako." Ngunit halata sa mga mata niyang hindi siya okay. Umupo si Anton sa isang kahon sa tapat niya, pinapanatiling may distansya. "Hindi ka mukhang okay. Ano bang problema? Baka makatulong ako." At doon, nagsimulang magkwento si Clarissa tungkol sa nobyo niyang iniwan siya matapos malaman na buntis siya. Tungkol sa pamilya niya sa probinsya na hindi niya masabihan dahil sa takot at kahihiyan. Tungkol sa pag-iisa niya sa syudad habang dinadala ang isang buhay na hindi niya plinano. Walang ibang naramdaman si Anton kundi awa, purong awa. Naalala niya ang kapatid niyang babae. Paano kung mangyari ito sa kanya? Mula noon, naging palagay ang loob ni Clarissa sa kanya. Paminsan-minsan, niyayaya niya itong magkape para lang kumustahin. Doon niya nalaman na wala man lang itong sapat na pera para sa check-up. Sa isang coffee shop, habang umiiyak na naman si Clarissa, kumuha si Anton ng pera sa kanyang wallet at iniabot dito. "Heto, gamitin mo muna para sa check-up mo at sa vitamins," sabi niya. "Naku sir, wag po, nakakahiya." Tanggi nito. "Sige na," pilit ni Anton. "Wag mo na akong tawaging Sir, Anton na lang, at wag kang mag-alala. Ibalik mo na lang kapag kaya mo na." "Salamat po, Anton," sabi ni Clarissa. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Napakabuti ninyo. Ang swerte naman po siguro ng asawa ninyo." Sa isang iglap, natigilan si Anton. Asawa, si Liezel. Ni minsan, hindi niya nabanggit si Liezel kay Clarissa. Hindi dahil sa masamang intensyon, kundi dahil natatakot siya. Natatakot siyang isipin ni Liezel na may iba siyang kinahuhumalingan. Alam niya kung gaano ito selosa. Ayaw niyang bigyan ito ng aalahanin habang nasa gitna ito ng misyon. Kaya't itinago niya. Isang maliit na sikreto lang naman, sabi niya sa sarili noon, para sa kabutihan ng lahat. "Siya si Clarissa," sabi ni Anton, ibinabalik ang kanyang sarili sa kasalukuyan. "Katrabaho ko. Tinulungan ko lang siya, Liezel. Naawa ako sa kalagayan niya. Iniwan siya ng ama ng bata. Mag-isa lang siya." Tinitigan siya ni Liezel. Ang mga matay nagsisikap na hanapin ang katotohanan sa likod ng kanyang mga salita. May bahagyang lumambot sa mukha nito, ngunit naroon pa rin ang pagdududa. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Liezel. Ang boses ay hindi napasigaw, ngunit puno ng sakit. "Dahil ayokong mag-alala ka," aminado ni Anton. "Alam kong nasa delikadong lugar ka. Ayokong dagdagan pa ang iniisip mo. Mali ako. Alam ko. Dapat sinabi ko sa'yo. Patawarin mo ako, Liezel. Iyon lang ang kasalanan ko. Ang paglilihim. Pero hanggang doon lang iyon." Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin si Liezel sa nabasag na picture frame sa sahig. Pagkatapos ay sa kanya. "Gusto kong mag-isa," sabi nito sa wakas. Tumango si Anton. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib. Hindi na siya nito ipinagtatabuyan. "Sige, dito na lang ako matutulog sa sofa. Tawagin mo ako kung may kailangan ka." Lumabas siya ng silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Pakiramdam niya ay
Nakaligtas siya sa isang bagyo, ngunit alam niyang may paparating pang mas malakas. Umupo siya sa sofa, ipinatong ang kanyang mga sikos sa tuhod at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Sa loob ng silid, napaupo si Liezel sa gilid ng kama. Pinroseso niya ang lahat ng sinabi ni Anton. May isang bahagi sa kanya na gustong maniwala. Isang maliit na bahagi na kumakapit pa rin sa pagmamahal nila. Marahil ay nagkamali lang talaga si Anton. Marahil ay nadala lang ito ng awa. Tumayo siya para simulan pulutin ang mga bubog ng picture frame sa sahig. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang may gawin para hindi muling bumalik ang mga luha. Habang nagpupulot, napansin niya ang wallet ni Anton na nahulog malapit sa paanan ng kama. Marahil ay sa pagmamadali nito kanina. Kinuha niya ito. Bubuksan niya sana para ilagay sa ibabaw ng mesa nang may isang papel na nakaipit ang nahulog mula dito. Isang resibo mula sa bangko. Pinulot niya ito. At ang maliit na pag-asang nagsisimulang sumibol sa kanyang dibdib ay bigla na lang nalanta at namatay. Isang withdrawal slip mula sa joint savings account nila. Ang account na pinag-iipunan nila para sa pangarap nilang bahay. Nakasulat doon ang petsa, 2 buwan na ang nakalipas. At ang halaga, ang mga mata ni Liezel ay nanlaki. Ang paghinga niya ay tila nahinto. 150,000 piso. Ang kapirasong papel sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa kaysa sa kanyang baril. 150,000 piso. Paulit-ulit na binasa ni Liezel ang mga numero. Umaasang baka nagkamali lang siya ng tingin. Ngunit malinaw ang pagkakaimprinta. Malinaw ang petsa. Malinaw ang pangalan ng kanilang joint account. Ang account na iyon ang pondo ng kanilang mga pangarap. Ang bawat sentimo doon ay may katumbas na 1 araw ng kanyang pangungulila. 1 gabi ng kanyang pagtitiis sa kampo. Ang bawat piso ay may katumbas na 1 pangarap na brick para sa bahay na balak nilang itayo. Iyon ang kanilang kinabukasan. At sa isang pirma, kinuha ito ni Anton. Tila hinigop ang lahat ng hangin sa silid. Ang sakit na naramdaman niya kanina dahil sa posibleng pagkakaroon ni Anton ng anak sa iba ay tila isang maliit na gasgas kumpara dito. Iba ito. Hindi lang ito pagkakamali ng laman. Ito ay pagtataksil sa kanilang mga pangako, sa kanilang pinagsamahan, sa pundasyon ng tiwalang kanilang binuo. Ang awa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso para kay Anton ay biglang natuyo at naging abo. Ito ang mas masakit. Dahil ang kasinungalingan na ito ay plinano, pinag-isipan, itinago, dahan-dahan siyang tumayo. Ang withdrawal slip ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang mga bubog ng picture frame sa sahig ay hindi na niya pinansin. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay tiyak at walang ingay. Hindi na siya ang asawang umiiyak. Siya na ulit si Captain Reyes, humaharap sa isang traidor. Nakita niya si Anton na nakaupo sa sofa, nakasubsob ang muka sa mga palad. Nang marinig siya nito, agad itong nag-angat ng tingin. Isang kislap ng pag-asa ang makikita sa mga mata nito. Liezel? Hindi siya nagsalita. Naglakad siya patungo sa center table sa kanilang harapan. At doon, marahan niyang inilapag ang kapirasong papel. Napakunot ang noo ni Anton. Tumingin ito sa papel. Nakita ni Liezel kung paano unti-unting nawala ang kulay sa mukha nito. Ang balat nito ay naging kasing puti ng papel na nasa lamesa. Itinaas ni Liezel ang kanyang kamay, isang senyales para tumigil na ito. Ang pagod at sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kalmadong pagpapasya. Hindi na ang posibleng pagkakaroon mo ng anak sa iba ang problema, sabi niya sa isang tinig na pinal at hindi na mababali. Ang problema ay sinira mo ang tiwala ko. Tapos na tayo. Nabitawan ni Anton ang lahat ng pag-asa. Sa isang iglap ng desperasyon, alam niyang iisang bagay na lang ang maaari niyang kapitan. Ang pinakaunang akusasyon. Hindi sa akin ang bata. Sigaw niya,
Ang boses ay basag at puno ng panginginig. Manalo ka na sa lahat, sige. Pero sa isang bagay na ito, totoo ang sinasabi ko. Hindi sa akin ang bata. Magpa-DNA test tayo ngayon din. Ang mga salitang binitiwan ni Anton ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kanilang nasirang sala. Hindi sa akin ang bata. Magpa-DNA test tayo ngayon din. Tinitigan siya ni Liesel. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Kung may pag-asa mang natitira si Anton, ang titig na yun ang pumatay dito. At ano ang mapapatunayan niyan, Anton? Tanong ni Liesel. Ang boses ay kasing tigas ng bakal. Kahit pa sabihin nating hindi sa'yo ang bata, hindi pa rin yan mabubura ang katotohanang niloko mo ako. Nagsinungaling ka, nagnakaw ka mula sa kinabukasan natin. Bawat salita ay isang dagok. Alam ni Anton na tama si Liesel. Ngunit ito na lang ang natitira niyang baraha. Ito na lang ang tanging paraan para patunayang hindi siya ang pinakamasamang uri ng traidor na nasa isip nito. Alam ko, halos pabulong na sabi ni Anton. At handa akong pagbayaran ang lahat ng iyon. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Kahit iyon na lang, pakiusap Liesel. Gawin natin to para sa akin. Para malaman mo kung sino talaga ang lalaking kaharap mo. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin si Liesel sa kawalan na para bang tinitimbang ang lahat. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa pangangailangan niyang malaman ang bawat piraso ng katotohanan bago niya tuluyang isara ang aklat ng kanilang pagsasama. Sige, sabi nito, bukas na bukas din. Kinabukasan, ang eksena sa loob ng DNA testing center ay tila isang eksena mula sa isang pelikulang walang dialogo. Nakaupo si Liesel sa isang dulo ng mahabang upuan, diretso ang tingin sa puting pader, na parang isang general na naghihintay ng hatol. Sa kabilang dulo naman ay si Clarissa yakap-yakap ang kanyang anak, nakayuko, nais lamunin ng lupa sa hiya. At sa gitna, naroon si Anton. Pakiramdam niya ay isa siyang tulay na anumang oras ay babagsak. Nag-uugnay sa dalawang mundong siya mismo ang naging dahilan para magbanggaan. Walang nagsasalita habang isinasagawa ang proseso. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ng sanggol at ang mga utos ng medical technologist. Pagkatapos, binigyan sila ng isang petsa, 5 araw ng paghihintay. Ang 5 araw na yon sa kanilang bahay ay ang pinakamahabang 5 araw sa buhay ni Anton. Natutulog pa rin siya sa sofa. Sa araw, pumapasok siya sa trabaho, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Sa gabi, umuuwi siya sa isang bahay na walang buhay. Nagluluto siya, ngunit kadalasan ay mag-isa siyang kumakain. Si Liesel ay nananatili sa loob ng kanilang silid. Naririnig niya itong gumagalaw, naliligo, ngunit hindi ito lumalabas hanggat hindi siya sigurado na tulog na si Anton. Para silang dalawang multo na naglalakad sa iisang bahay, iniiwasan ng bawat isa. Pasan-pasan ang bigat ng isang sobreng hindi pa nabubuksan. Sa 5 araw, habang nag-aagahan si Anton, ng malamig na tinapay at instant coffee, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niya. Hello? Mr. Anton De Vera, available na po for pick-up ang results ng paternity test ninyo. Sa isang iglap, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Anton. Sige. Salamat. Papunta na ako. Hindi na siya nag-abalang magbihis. Kumatok siya sa pinto ng silid. Liesel, tumawag na sila. Nandoon na. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nakabihis na si Liesel. Malinaw na naghihintay din ito. Ang biyahe papunta sa center ay puno na naman ng katahimikan. Ngunit ngayon, mas mabigat, mas nakakakaba. Pagdating doon, iniabot sa kanya ng receptionist ang isang malaking brown envelope, selyado,
Bumalik sila sa kotse. Walang nagsasalita. Pinatay ni Anton ang makina. Tinitigan niya ang sobre sa kanyang mga kamay. Ito na. Ang katotohanan. Hindi niya ito binuksan. Dahan-dahan niya itong inabot kay Liesel. Ikaw na, sabi niya. Para maniwala ka. Kinuha ito ni Liesel. Ang mga kamay ay hindi nanginginig. Kalmado. Dahan-dahan nitong pinunit ang selyo at inilabas ang mga papeles sa loob. Pinanood ni Anton ang bawat galaw ng mga mata ni Liesel habang binabasa nito ang mga teknikal na detalye. Ang kanyang paghinga ay nakahinto. Ang buong mundo niya ay nakasalalay sa magiging reaksyon nito. Tumigil ang mga mata ni Liesel sa isang bahagi ng papel. Nakita ni Anton kung paano ito bahagyang napakurap. Dahan-dahan nitong ibinaba ang papel sa kandungan nito. Dahan-dahan, itinaas ni Liesel ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Anton. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 araw, nakakita si Anton ng isang emosyon maliban sa galit at sakit. Isang bakas ng pagkalito? Siguro. O baka isang maliit, napakaliit na sinag ng pag-asa. Hindi na nakatiis si Anton. Ano ang sabi? Inabot sa kanya ni Liesel ang papel. Nanginginig ang mga kamay ni Anton habang hinahanap niya ang mga salitang magpapalaya sa kanya. At nakita niya ito. Naka-bold, naka-capitalize. Probability of paternity. 0% isang malakas na hininga ang pinakawalan ni Anton. Isang hiningang 5 araw niyang pinigil. Liesel. Itinaas niya ang kanyang tingin. Handa nang sabihin ang lahat-lahat. Handa nang lumuhod kung kinakailangan. Nakita niyang nakatingin pa rin sa kanya si Liesel. Ngunit bago pa man may makapagsalita sa kanilang dalawa, biglang tumunog ng malakas ang cellphone ni Anton. Nagulat siya. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kailanman naririnig. Anton de Vera. Sino to? Isang masamang tawa ang narinig ni Anton. Huwag mo nang alamin. Basta ibigay mo sa akin ang pera. Kilala ko ang asawa mong sundalo. Ibigay mo sa akin ang pera. Kung ayaw mong masaktan siya. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Clarissa. Nakaupo siya sa isang bench sa labas ng testing center, yakap-yakap ang kanyang natutulog na anak. Hinihintay niya sina Anton at Liesel na kumuha ng resulta. Alam niyang hindi si Anton ang ama. Pero sa desperasyon niya, sa takot niya, hinayaan niyang manatili ang kasinungalingang yon. At ngayon, nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng lahat ng kanyang mga maling desisyon. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Lahat to. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang takot na yon ay may pangalan, Marco. Naalala niya ang araw na sinabi niya kay Marco ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nasa maliit silang apartment noon at si Marco ay abala sa pagbibilang ng pera mula sa kung saang ilegal na transaksyon. Marco, nanginginig na sabi ni Clarissa, hawak ang resulta ng pregnancy test. May sasabihin ako sa'yo. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin mula sa mga perang binibilang. Ano? Babuntis ako. Biglang tumigil ang mga kamay ni Marco. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at ang mga mata nito ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Anong sabi mo? Buntis ako. Ulit ni Clarissa, mas mahina na ngayon. Anak mo to? Isang halakhak. Isang mapaklang halakhak ang kumawala kay Marco. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Problema mo yan. Hindi sa akin yan. Marco naman. Nagsimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Saan ako pupunta? Wala akong pakialam, sabi nito, at buong lakas siyang itinulak.
Napasubsob siya sa sahig. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Intindihin mo? Burado na ako sa buhay mo. Iyon ang huling beses na nakita niya ito. O iyon ang akala niya. Niyakap niya ng mas mahigpit ang kanyang anak na para bang kaya nitong protektahan sila mula sa masamang alaala. Ngunit bumalik ang isa pang alaala. Mas sariwa, mas masakit. 1 linggo pa lang ang nakalipas. Kalalabas lang niya ng opisina, pagod mula sa maghapong trabaho. Naglalakad siya papunta sa sakayan nang may biglang humarang sa kanyang daraanan. Si Marco, mas payat, mas magulo ang itsura, ngunit ang mga mata ay ganoon pa rin, mapanlin lang at mapanganib. Clarissa, ang laki na ng tiyan mo sabi nito. Ngumingisi. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nakita kita, sabi ni Marco. Lumilibot sa kanya na parang isang buitre. Nakita kitang kasama yung lalaking nakakotse. Yung boss mo yata. Mukhang mabait. Mukhang mayaman. Doon na nagsimulang kabahan si Clarissa. Wala kang pakialam doon. Meron, sabi ni Marco. Ang nangisi ay lumawak. Kailangan ko ng pera, Clarissa, at ibibigay mo yon sa akin. Galing sa kanya. Baliw ka ba? Wala siyang kinalaman dito. Magkakaroon, sabi ni Marco, at bumulong sa kanyang tainga. Sabihin mo sa kanya, anak niya yan, para mas mapabilis ang pagbibigay. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Kilala mo ako, Clarissa. Sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati na rin ang buhay ng batang yan. Isang butil ng luha ang pumatak sa noo ng kanyang anak. Iyon ang dahilan. Takot. Purong takot ang nagtulak sa kanya na pumunta sa bahay ni Anton. Takot ang nagtulak sa kanya na manahimik. Nakita niyang papalabas na ng gusali sina Anton at Liezel. Ang mukha ni Anton ay puno ng halo-halong emosyon. Ngunit ang mukha ni Liezel, wala siyang mabasa dito. Kalmado, tahimik. At iyon ang mas nakakatakot. Lumapit sila sa kanya. Clarissa, sabi ni Anton. Ang boses ay malumanay. Alam na namin. Hindi na napigilan ni Clarissa ang sarili. Humagulgol siya. Sorry po. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Natakot lang po ako. Tumingin siya kay Liezel, ang babaeng nasaktan niya ng husto. Ma'am Liezel, patawad po. Isang halimaw po ang ama ng anak ko. Pinagbantaan niya po ako. Siya po ang dahilan ng lahat ng to. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito, iniisip na baka text mula sa kanyang landlady. Ngunit hindi. Galing ito sa isang hindi pamilyar na numero. Isang text message. Binuksan niya ito. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang kanyang paghinga ay nahinto. Isang litrato. Isang litrato ni Liezel. Kuha mula sa malayo. Habang naglalakad ito kanina, papasok sa testing center. Malinaw. Nakapokus. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Ang ganda ng asawa mo. Siguraduhin mong sa susunod na 24 oras, may pera na ako. Nanginginig, halos mabitawan ng cellphone, iniabot niya ito kay Anton at Liezel. Si siya to, nauutal niyang sabi. Si Marco, ang imahe sa cellphone, ang mukha ni Liezel, kuha mula sa malayo. Isang patunay na binabantayan sila, isang direktang banta. Para kina Anton at Clarissa, iyon ay isang dahilan para matakot. Ngunit para kay Liezel, iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at pighati sa kanyang sistema. Ang puso niyang durog ay tila muling binuo ng isang malamig at matigas na bakal. Ang adrenaline, isang pakiramdam na naging kaibigan na niya sa larangan ng digmaan, ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang pamilyar sa kanya.
Isang malinaw na kalaban, isang malinaw na misyon. Patingin, utos niya. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Kinuha niya ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Clarissa. Tinitigan niya ang litrato, sinusuri ang anggulo, ang background, ang posibleng distansya ng kumuha. Tanga siya, sabi ni Liezel sa sarili. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Nag-iwan siya ng reflection sa salamin ng kotse sa likod. Nag-angat siya ng tingin, hindi kay Anton, kundi kay Clarissa. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang asawang nasaktan. Ang mga ito ay mata na ng isang interogador. Anong pangalan niya? Saan siya nakatira? Anong alam niya tungkol sa akin? Sunod-sunod ang tanong. Mabilis. Tiyak. Walang paligoy-ligoy. Mamarko po. Nautal na sagot ni Clarissa. Hindi ko po alam kung saan siya nakatira ngayon. Ang alam niya lang po. Sundalo kayo, ma'am. Good, sabi ni Liezel. Ibig sabihin, wala siyang alam sa kakayahan ko. Akala niya, kaya niya akong takutin. Ibinalik niya ang cellphone kay Clarissa. Umuwi na tayo. Ngayon din. Sa loob ng kotse, si Liezel ang nagbigay ng mga utos. Anton, dumaan ka sa pinakamataong lugar. Huwag kang dadaan sa mga eskinita. Clarissa, i-off mo ang cellphone mo at itago mo. Mamaya na natin yan bubuksan ulit. Sumunod ang dalawa ng walang tanong. Tila ba may isang hindi nakikitang pagbabago sa hangin. Hindi na si Anton ang nagmamaneho ng kanilang buhay. Si Liezel na ang may hawak ng manibela. Pagdating sa bahay, ang lugar na pinangyarihan ng kanilang pag-aaway kanina lang ay naging isang biglaang command center. Clarissa, alagaan mo ang anak mo sa kwarto. Huwag kang lalabas. Anton, dito ka. Sabi ni Liezel, tinuturo ang kanilang lamesa sa kusina. Umupo si Anton. Pinapanood ang bawat galaw ng kanyang asawa. Nakikita niya ang babaeng minahal niya. Ngunit may ibang anyo ito ngayon. May isang talas at focus sa mga mata nito na ngayon niya lang nakita ng malapitan. Ito ang babaeng nakikipaglaban para sa buhay ng iba. At ngayon, nakikipaglaban ito para sa kanila. Ito ang gagawin natin, sabi ni Liezel. Kumuha ng papel at ballpen. Magse-set up tayo ng entrapment. Sasakyan natin ang gusto niya. Bibigyan natin siya ng pera. Pero Liezel, ang pera. Hindi totoong pera, putol ni Liezel. Kukuha tayo ng mga ginupit na papel. Ilalagay natin sa isang bag. Ikaw ang makikipagkita sa isang pampublikong lugar. Maraming tao. Ako, kasama ang mga pulis na tatawagan ko, ay nasa malapit lang. Kapag nakuha na niya ang bag, huhulihin na namin siya. Isang simpleng plano. Isang epektibong plano. Napatingin si Anton sa determinadong mukha ni Liezel. Ang paghanga at pagsisisi ay naghalo sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito na sinaktan niya ng paulit-ulit ay heto ngayon, ipinagtatanggol siya. Liezel, mahinang sabi ni Anton. Hindi niya napigilan ng sarili. Salamat. At, sorry. Tumingin sa kanya si Liezel at sa isang segundo, nakita niya ang bahagyang paglambot sa mga mata nito. Isang kislap ng asawang nasasaktan, ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng sundalong nakatutok sa misyon. Huwag ka munang mag-sorry, sabi nito. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Ang kaligtasan nating lahat ang importante ngayon. Sinunod ni Anton ang lahat ng utos. Naghanda sila ng isang itim na gym bag na puno ng mga ginupit na dyaryo. Naglagay sila ng kaunting totoong pera sa ibabaw para maging kapani-paniwala. Tinawagan ni Liezel ang isang pinagkakatiwalaan niyang kontak sa pulisya at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang lahat ay nakahanda na. Ayon sa text ni Marco, ang pagkikita ay magaganap sa isang food court ng isang mall kinabukasan. Perpekto. Maraming tao, maraming CCTVs, maraming testigo. Kinagabihan, habang si Anton ay nakahiga sa sofa,
Nanginginig sa kaba at takot. Tumunog ang cellphone ni Clarissa na iniwan nito sa sala. Isang text message. Sinilip ito ni Anton. Galing sa parehong numero. Dali-dali niyang tinawag si Liesel. Lumabas ito mula sa silid. Ang mukha ay alerto. Ipinakita ni Anton ang text. Binasa ito ni Liesel ng malakas. Nagbago isip ko. Ayoko sa mall. Masyadong maraming mata. Bukas, 10 p.m. sa bodega sa dulo ng Riverside Drive. Ikaw lang mag-isa, Anton. Walang pulis. Subukan mong magsumbong at uunahin ko ang maganda mong asawa. Ang katahimikan sa loob ng kotse pagkatapos basahin ang text message ay mas mabigat kaysa sa isang putok ng baril. Ang plano, na maingat na binuo ni Liesel, ay bigla na lang naging abo. Nag-isip ang loko. Bulong ni Liesel, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang boses. Ang nandoon ay inis, ng isang estratehistang nasira ang plano. Alam niyang dehado siya sa maraming tao. Gusto niya, nasa teritoryo siya. Tumingin si Anton sa kanyang asawa, pagkatapos ay sa sarili niyang mga kamay na nanginginig. Ang banta. Uunahin ko ang maganda mong asawa. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ito ang resulta ng kanyang kaduwagan. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nagbunga ng isang halimaw na ngayon ay nagbabanta sa buhay ng babaeng pinakamamahal niya. Isang matinding hiya at pagsisisi ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. May plano B ako, sabi ni Liesel. Kinukuha ang kanyang cellphone. Tatawagan ko ang team. Pwede tayong mag-set up ng covert op. Palilibutan natin ang lugar bago ka pa man dumating. Ngunit habang nagsasalita si Liesel, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Anton. Isang desisyon na hindi nagmula sa takot, kundi sa isang bagong tuklas na determinasyon. Hindi na siya magtatago sa likod ni Liesel. Siya ang nagsimula ng gulong ito. Siya ang tatapos. Hindi, sabi ni Anton. Ang boses ay mahinahon ngunit buo. Nagulat si Liesel sa kanyang pagsalungat. Sinabi niya, ako lang. Kung may maramdaman siyang kakaiba, kung may makita siyang pulis, baka kung anong gawin niya sa'yo. Hindi ko yan ipagsasapalaran. Anton, ito ang trabaho ko. Alam ko ang ginagawa ko. At asawa kita, sagot ni Anton. Tinititigan ito ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ako ang lalaki sa pamilyang ito. Hayaan mong ako naman ang gumawa ng tama. Hayaan mong protektahan kita. Nakita ni Liesel ang isang bagay sa mga mata ni Anton na hindi niya pa nakikita dati. Hindi ito ang Anton na duwag at laging umiiwas sa gulo. Ang kaharap niya ay isang lalaking handang harapin ang kamatayan para sa kanya. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Liesel. Tumango ito. Sige, pero dadalhin mo ang bag. At sa oras na makuha niya yan, umalis ka agad. Huwag kang makikipagtalo. Tumango si Anton. Kahit alam niyang hindi ganoon kadali ang mangyayari. Kinabukasan, ang buong araw ay parang isang panaginip o isang bangungot. Pagsapit ng gabi, ang hangin sa kanilang bahay ay halos hindi na mahinga sa bigat ng tensyon. Kinuha ni Anton ang itim na gym bag. Bago siya umalis, hinarap niya si Liesel. Mag-iingat ka, sabi lang nito. Mahal kita, sagot ni Anton. Walang sagot, isang tango lang. At iyon ay sapat na para sa kanya. Ang Riverside Drive ay isang madilim at halos abandonadong bahagi ng syudad. Ang mga ilaw sa poste ay pundi-pundi. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa headlight ng kanyang kotse. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ito. Isang malaking bodega na kinakalawang, napapaligiran ng matataas na damo. Pinatay niya ang makina. Huminga siya ng malalim. Para sa'yo to, Liesel. Dala ang bag, pumasok siya sa nakabukas na pinto ng bodega. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy
ang sumalubong sa kanya. Isang bumbilya lang ang nagbibigay liwanag sa gitna. Lumilikha ng mahahabang anino. "Nandito na ako!" sigaw ni Anton. Mula sa isa sa mga anino, lumabas si Marco. May dala itong tubo sa isang kamay. Ang mga mata nito ay mailap, parang isang mabangis na hayop na nasukol. "Akala ko hindi ka darating," sabi ni Marco. Ngumingisi. "Nasaan ang pera?" Itinapon ni Anton ang bag sa sahig sa pagitan nila. "Ayan na, kunin mo na at umalis ka na. Huwag mo na kaming guguluhin." Dahan-dahang lumapit si Marco sa bag. Sinipa niya ito para masigurong walang patibong bago niya ito buksan. Nakita niya ang mga ginupit na dyaryo sa ilalim ng kaunting pera. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa pagiging sakim patungo sa purong galit. "Niloloko mo ba ako?" Sa isang iglap, sumugod si Marco. Mabilis. Hindi nakailag si Anton. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga. Napabagsak siya sa semento. Nahilo siya. Naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. "Papatayin kita!" sigaw ni Marco. Itinaas ang tubo. Ngunit nang akmang hahampasin siya, isang bagay ang nagbago sa loob ni Anton. Ang takot ay napalitan ng galit. Galit hindi lang kay Marco, kundi sa sarili niya. Galit sa kaduwagan niya na nagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Gumulong siya sa sahig, iniwasan ng humahaginit na tubo na tumama sa sementong kinahihigaan niya kanina lang. Mabilis siyang tumayo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi siya umatras sa isang laban. "Hindi mo gagalawin ang asawa ko!" sigaw ni Anton. At siya naman ang sumugod. Nagulat si Marco sa biglaang pagbabago ng kilos ni Anton. Ang inaasahan niyang lalaking madaling matatakot ay bigla na lang naging isang taong handang lumaban. Ginamit ni Anton ang kanyang bigat para itulak si Marco. Dahilan para mawalan ito ng balanse. Nahulog ang tubo mula sa kamay nito. Gumulong palayo sa ilalim ng kadiliman. Nagsimula ang isang desperadong paglalaban. Suntukan, sakalan. Gumugulong sila sa maruming semento. Walang teknik. Puro galit at determinasyon lang ang puhunan ni Anton. Ang bawat suntok niya ay para sa bawat kasinungalingan niya. Ang bawat tulak ay para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Liesel. Ngunit mas sanay sa ganitong gulo si Marco. Isang matalim na siko sa tagiliran ang nagpaubo ng dugo kay Anton. Isang suntok sa sikmura ang nagtanggal ng hangin sa kanyang mga baga. Sa isang iglap, nagkapalit sila ng posisyon. Si Marco na ang nasa ibabaw, dinadaganan si Anton. Ang mga suntok ay sunod-sunod na tumatama sa kanyang mukha at dibdib. Nalalasan na ni Anton ang sarili niyang dugo. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ramdam niya ang unti-unting pagkaubos ng kanyang lakas. "Hanggang dito na lang ba ako?" Sa gitna ng kanilang pagbubuno, may naramdaman si Anton na matalas na bagay na dumidiin sa kanyang leeg. Napatingin siya pababa. Isang patalim. Isang maliit na kutsilyo ang hawak ni Marco na nakuha nito mula sa kanyang bulsa. Buong lakas siyang itinulak ni Marco palayo at napasandal si Anton sa isang kinakalawang na poste. Idiniin ni Marco ang patalim sa kanyang lalamunan. Naramdaman ni Anton ang malamig na bakal sa kanyang balat at ang unti-unting paghapdi ng bahagya itong bumaon. "Sayang," bulong ni Marco. Ang hininga ay amoy alak. "Hindi ka naaabutan ng asawa mo." Ipinikit ni Anton ang kanyang mga mata. Sa huling sandali ng kanyang buhay, iisang imahe lang ang nakita niya. Ang mukha ni Liesel nung araw ng kanilang kasal. Nakangiti. Masaya, puno ng pag-asa. "Liesel?" Patawad. Ngunit bago pa man mabaon ni Marco ang patalim, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa malaking pintuan ng bodega. Tila may sumipa dito ng buong lakas. Natigilan si Marco. Napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Ang ilang segundong pagkagambala na iyon ang nagligtas sa buhay ni Anton. Isang anino. Isang pamilyar na anino
ang nakatayo sa bukana ng bodega, nababalutan ng liwanag ng buwan sa kanyang likuran. Hindi ito gumagalaw, nagmamasid lang. Oh, andito pala ang sundalo, sabi ni Marco, tumatawa ng may kaba. Hinila niya si Anton patayo, ginagawa itong panangga, habang ang kutsilyo ay nananatiling nakatutok sa leeg nito. Anong gagawin mo ngayon? Isang maling galaw mo lang. Bibiyakin ko tong asawa mo. Ang anino ay dahan-dahang humakbang pasulong, papasok sa liwanag ng nag-iisang bumbilya. Si Liezel, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Wala siyang dalang baril, wala siyang dalang kahit ano, tanging ang sarili niya lang. Bitiwan mo ang asawa ko, sabi ni Liezel. Ang boses ay hindi pa sigaw, ngunit may bigat at lamig na tila kayang magpayelo ng hangin. Ayoko nga, sagot ni Marco. Magkasama kayong mamamatay. At sa sandaling iyon, ginawa ni Marco ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Itinulak niya si Anton palayo para makakuha ng buwelo at sugurin si Liezel. Ngunit si Liezel ay hindi si Anton. Sa isang kisap mata, habang si Marco ay sumusugod, yumuko si Liezel, iniwasan ang saksak at sinabayan ang puwersa ng pag-atake nito. Hinawakan niya ang braso ni Marco na may hawak ng kutsilyo. Ipinilipit ito sa isang anggulong hindi natural at kasabay noon ay isang sipa sa likod ng tuhod nito. Narinig ni Anton ang isang malutong na tunog ng butong na pilipit kasunod ng isang sigaw ng matinding sakit mula kay Marco. Bumagsak ito sa sahig, namimilipit sa sakit. Ang kutsilyo ay kumalansing sa semento, ilang pulgada lang mula sa paanan ni Liezel. Nakatayo si Liezel sa ibabaw ni Marco. Ang dibdib ay tumataas baba, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa adrenaline. Siya ang predator. Si Marco ang biktima. Nakatulala lang si Anton mula sa sahig, duguan at bugbog sarado, nakatingin sa kanyang asawa, ang babaeng inakala niyang sinaktan niya nang walang kalaban-laban. Ang babaeng hindi niya alam ay sumunod pala sa kanya. Ang babaeng nagligtas ng kanyang buhay. Sa di kalayuan, nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis, papalapit ng papalapit. Ang tunog ng sirena ay unti-unting humina at napalitan ng mga boses ng mga pulis at paramedic. Para kay Liezel, ang lahat ay tila naging slow motion. Siya ang kausap ng mga pulis. Malinaw at direkta ang kanyang mga sagot na para bang nagbibigay lang siya ng isang after-mission report. Walang emosyon, walang panginginig. Isinalaysay niya ang tungkol sa banta, sa extortion, at sa ginawa niyang pagtatanggol sa sarili at sa kanyang asawa. Mula sa kanyang kinauupuan, sa likod ng ambulansya, habang ginagamot ang kanyang mga sugat, pinanood ni Anton ang lahat. Pinanood niya si Liezel, hindi bilang asawa niya, kundi bilang si Captain Reyes, isang estrangherang napakagaling, napakatapang, at napakalayo. Isang malalim na hiya ang bumalot sa kanya. Ito ang babaeng pinagdudahan niya. Ito ang babaeng niloko niya. Nang matapos ang lahat at si Marco ay isinakay na sa police mobile, saka lang nilapitan ni Liezel si Anton. Sinuro rin ito ang benda sa kanyang mukha at ang mga gasgas sa kanyang braso. Ang mga kamay nito ay malamig. Ang paghawak ay propesyonal, na parang isa lang siya sa mga pasyenteng ginagamot nito sa kampo. Kaya mo bang mag-drive? Tanong ni Liezel. Umiling si Anton. Ikaw na lang muna. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Mas matindi pa kaysa sa katahimikan ng mga nagdaang araw. Tanging ang tunog lang ng makina at ang paminsan-minsang pagdaan ng ibang sasakyan ang maririnig. Nakatingin lang si Liezel sa daan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi nagsalita si Anton. Ano pa ba ang sasabihin niya? Pagdating sa bahay, ang lahat ng adrenaline ay tila tuluyang nawala sa katawan ni Liezel.
Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang sarili ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Nakita ni Anton ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang pagod at sakit na itinago niya sa likod ng maskara ng isang sundalo ay unti-unti nang lumalabas. Naunang pumasok si Liesel, hindi nito binuksan ang ilaw sa sala. Dumiretso ito sa sofa at naupo, nakatingin sa kawalan. Sumunod si Anton. Hindi na siya umupo sa tapat nito. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harapan mismo ni Liesel. Ito ang posisyon niya ngayon, hindi bilang kapantay, kundi bilang isang taong humihingi ng tawad. Liesel, nagsimula siya. Ang boses ay paos at basag. Walang excuse sa mga ginawa ko. Walang dahilan na sapat para sa sakit na idinulot ko sa'yo. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata nito. Sa unang pagkakataon, nakita niyang muli ang mga luha doon. Naging duwag ako. Pagpapatuloy niya. Natakot akong harapin ka. Natakot akong maging tapat. Sa pagtulong ko kay Clarissa, ang totoo niyan, sarili ko ang tinutulungan ko. Pinaparamdam ko sa sarili ko na mabuti akong tao para takpan ang katotohanang niloloko kita. Ang pera. Ang pera ang pinakamalaking kasalanan ko. Iyon ang pagtataksil sa lahat ng pangarap natin at wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liesel. Handa akong tanggapin ang lahat, sabi ni Anton. Ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na rin. Kung gusto mong ituloy ang paglipat mo, maiintindihan ko. Kung gusto mong iwanan ako, tatanggapin ko. Karapatan mo yan. Ano man ang desisyon mo, tatanggapin ko. Gusto ko lang malaman mo. Nagsisisi ako at mahal na mahal kita. Hinintay niya ang hatol, ang sigaw, ang pagtulak palayo. Ngunit wala. Ang tanging narinig niya ay ang isang malalim na paghinga mula kay Liesel. Dahan-dahan nitong itinaas ang kamay at hinawakan ang kanyang mukha. Doon sa bahaging may sugat, marahan, maingat. Nakita ko kung paano ka lumaban kanina, Anton. Mahinang sabi ni Liesel. Ang boses ay nanginginig. Nakita ko ang takot sa mga mata mo. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa akin.